Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay labanan ng kapwa Pilipino. At ito po ay sa pagitan ni Pedro Taduran na may hawak sa IBF World Minimum Weight Title kontra po sa kanyang challenger rank 3 sa IBF na si Christian Balunan. Fight schedule October 26, 2025, nagiganapin po sa San Andres Sports Complex, Malate, Manila. Ang labanan na ito, o sa labanan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging liamado, saan naging lihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa desisyon. Pabor ba kayo kay Taduran or dito kay Balunan? Bagamat andong Sports PH ay naghahayag po ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong Sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. So, simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya sa comparison. Unahin natin sa magsisibing challenger sa gabi ng laban na si Christian Balunan. Bilang isang professional boxer, si Balunan po ay may impresibong kartada, 12 wins with 7 wins coming by way of knockout, undefeated. May dadaban 5 anyos at ang height, 5 foot and 6 inches. Orthodox ang stance, ng count ratio 58.33%. Last fight, December 21, 2024, nakasagupa si Robert Paradero na kung saan panalo by 5th round technical decision si Christian Balunan. Karanasan o eksperyensya ni Balunan, mga idol, sinuri ko kung ito ba'y dating lumalaban sa amateur boxing or sa Olympic. Wala po tayo natatagpuan, so diretso na tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. Pinakamatindi na kalaban nito mga idol, si Roberto Paradero. Na kung saan itong si Roberto Paradero, kung di po ako nagkakamali, ito po ay dating world title challenger. Na kung saan itong si Paradero sa ngayon ay may kartada na 19 wins with 8 losses. Clyde Asarcon na may 17 and 9. Yan po ang may mga magagandang kartada, or kung ikumpara natin kay Christian Balunan, mas veterano ikumpara sa kanya, itong ating nababanggit na mga pangalan, mga idols. Skills ni Christian Balunan, para sa akin, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Malimit nating makikita yan sa galawan nitong si Christian Balunan. Footwork na kung saan may kakayanan sa pagpanatili sa distansya, ibig sabihin marunong gumamit sa kanyang height and reach advantage. Taglay ang liksi, power, timing at accuracy. Sa depensa, average. Na kung saan may mga openings ito, lalo na sa mid-range at close range na suntukan. Ngayon, dadako naman tayo sa durability. So mga idol, masasabi kong may tibay ang boksingerong ito. Hindi ko pa po nakikita kung saan siya mahina. Oo, sa kanyang 12 total fights, hindi ko po nakita yung kahinaan nito sa bulig ba, sa mukha ba, hindi ko pa nakikita. Ngunit, sa kanyang laban kay Taduran, yan na po ang pinakamalaking laban niya sa buong karera niya sa boxing, at si Taduran po ang pinakamalakas niya makalaban sa kanyang buong professional boxing career. So dito po masusubukan ang kanyang durability talaga sa laban niya kay Taduran. Oo. Ngayon, dadako naman tayo sa panig ng kampiyon ng IBF dito po sa minimum weight division na si Pedro Taduran. Bilang isang professional boxer, si Taduran po ay may impresibong kartada, 18 wins with 13 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, sa puntusan lang ito natatalo. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 4 inches na may reach na 64.5 inches. South po ang stance sa count ratio 72.22%. Last fight, rematch kay Jinjiro Shiguka noong May 24, 2025. Panalo by split decision si Pedro Taduran.
karanasan, eksperyensya nitong si Pedro Taduran noong 2018, nag-world title challenger ito sa WBC ni Chayapon Monsore. Talo si Taduran dyan, mga idol, by a decision. 2019, nakataya ang vacant IBF World Middleweight title kontra sa kapwa Pinoy na si Samuel Salva. Panalo si Taduran by referee technical decision. At noong 2021 po, mga idol, natalo si Taduran sa laban niya kay Rene Marco Cuarto. 2 beses po sila nagpangabot. Talo sa puntusan po si Taduran. Oo. Ngunit, binigyan ng pagkakataon si Taduran para mapapalaban ulit sa may hawak sa IBF na si Jinjiro Shigeoka noong 2024. Panalo si Taduran, mga idol, kay Shigeoka. Oo. Tapos, yun nga, rematch sila last nitong May lamang. Nakuha pa rin ni Pedro Taduran ang pagkapanalo. Oo. By a decision naman po. Split decision. So ngayon, dadako naman tayo sa skills itong si Pedro Taduran. Mga idol, pangkalatang galaw nitong si Taduran, pressure, defensive, brawler, counter-puncher style. Boxer puncher ang galawan ni Taduran sa pangkalahatan. Pero kung atin titignan ang kanyang huling performance, pressure fighter, brawler style po ang kanyang pinaka-epektibo na galawan. Na kung saan po, akma sa kanyang pagka-agresibo. Oo, agresibo kasi si Taduran. Agresibo sa pagsunod, agresibo sa pagbato ng suntok. At doon epektibo si Taduran sa ganung galawan, lalo sa brawler style niya, mga idol. Dahil marami kong bumabato ng suntok. At ang isa pa doon, marunong tumanggap ng suntok itong si Taduran. Katawan o mukha. So may tibay po itong si Taduran. So ibig sabihin, mga idol, sa durability, may tibay si Taduran. At medyo subok na rin po ang kanyang tibay. Oo. At sa depensa, average lang din po. Hindi kahigpitan sa depensa itong si Pedro Taduran. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. At unahin natin, mga idol, ang dako na pagdadausan sa labanan. Parehong Pilipino ito. Si Taduran po ay taga Bicol, taga Cebu naman itong si Balunan. Ngunit, residente itong si Taduran, kung di ako nagkakamali, sa Parañaque City. Sa Malati City sila magpangabot ni Balunan. Diyan, mga idol, para sa akin, 50-50. Magkaroon lang ng konting advantage yan kung kaninong promosyon ito. Saan nasakop na promosyon itong si Taduran, maging itong si Balunan. Yun ang may konting advantage kung sino pong hawak ng... kasi ang nakikita ko rito, ang nag-promote sa laban na ito ay ang MP promotion ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Kasi nga, Trilla in Manila 2 ito, yung kanilang labanan. Ngayon, ranking po tayo ng BoxRec. Dito po sa minimum weight division, out of 302 ka mga boksingero lumalaban dyan buong mundo, pang-4 si Taduran sa ranking, pang-28 sa ranking si Balunan, so malayo ang agwat. Sa field boxing naman tayo, BoxRec pa rin, out of 90, rank 2 itong si Pedro Taduran, rank 9 si Balunan. So mga idol, lamang pa rin sa ranking talaga si Pedro Taduran. Ngayon, sa sitwasyon, as a world champion kontra challenger, so mga idol, kailangan magpakitang gilas itong challenger. Kung kaya niyang in-knockout ang kampiyon, gawin na niya. Kasi pag ang laban na naway sa scorecard, closed fight, pwedeng magkaroon ng pribilehiyo ang kampiyon dyan, na pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger para makapangagaw ng titulo, ganyan. So may pribilehiyo, may advantage pa rin ang world champion doon. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Itong dalawa maglalaban. Sa edad, 28 anyos si Taduran, 25 anyos si Balunan. Pareho pong nasa prime ang dalawang maglalaban. Parehong nasa kanilang kalakasan ngayon.
Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height po, mas matangkad ng 2 inches si Balunan. 5 foot and 6 inches ang kanyang height. Si Tadura naman 5 foot and 4 inches. 2 inches, malaking bagay na rin po yan. Lalo na sa minimum division, yung height na yan. At kabilang na rin doon ang reach. Height, reach, yun ang advantage ni Christian Balunan. Ngunit, dadako naman tayo sa knockout ratio. Umabot po sa 72.22% ang knockout ratio ni Taduran, 58.33% knockout ratio ni Balunan. So, sa panig ni Taduran, knockout artist. Sa panig naman ni Balunan, power puncher or heavy-handed. Comparison nito, so lamang sa power si Pedro Taduran, ngunit may power din po or may kabigatan din po ang mga suntok ng challenger sa knockout ratio na 58.33% na masasabi nating power puncher. Ngayon, sa activity, proaktibo. Karanasan, experience na nila maglalaban. 2-time world champion si Pedro Taduran. Samantala si Christian Balunan, for the first time, mapapalaban sa isang world title bout as a challenger. So, 60-40 in terms of experience in favor of Pedro Taduran. Lamang na lamang po sa experience si Pedro Taduran. Skills, parehong boxer puncher. Pero more on pressure fighter style, brawler style, itong si Pedro Taduran dahil akma nga sa kanyang pag-agresibo. Samantala itong si Christian Balunan, talagang boxer puncher siya. Pwedeng mag-pressure, pwedeng mag-defensive, pwedeng maging counter-puncher style. Which is, makikita lahat natin yan sa kanyang galawan sa aktual na labanan po mga idol. Ang ating mga nabanggit na galawan nitong si Balunan. Dito ngayon mga idol, kung makapasok itong si Taduran sa range nitong si Balunan, advantage kay Taduran yon dahil magaling si Taduran sa inside fighting. Ngunit kung mapanatili naman itong si Christian Balunan ang distansya, delikado din si Taduran sa mga counter. Delikado din si Taduran sa puntusan dahil hindi naman ganun kahigpit si Taduran sa depensa. Na kung saan posibleng hindi aabot ang mga pamatay na suntok nitong si Taduran dahil nga matangkad itong si Balunan. O kung gagamitin ni Balunan ng distansya. So kung papanatili ni Balunan ang distansya, may chance siyang manalo sa puntusan. Kung mapanatili naman kung madala naman ni Taduran sa kanyang pressure fighter brawler style, itong si Balunan, delikado din si Balunan dyan na matatalo sa puntusan at kahit sa knockoutan po mga idol. Lalo na for the first time ito mapapalaban sa ganito power puncher, ganito ka knockout artist, ganito na klaseng opponent. Tulad ni Taduran, itong si Balunan. Oo, kung sa tingnan natin sa record, malayong agwat sa experience niya. Mahalaga bang eksperyensya? Oo naman. Dahil kung ikaw ay eksperensyado, sanay ka sa mahihirap na laban, madali ka makapag-adjust. Kung paano mamalutas ang ganong sitwasyon na nahihirapan ka. Yun ang kagandahan doon sa eksperensyado. So ngayon, dadako na tayo sa ating kung sino Llamado. Llamado po si Pedro Taduran dito 60-40. Marami po talagang advantage itong si Taduran dito. Siya ang world champion, lamang sa power, lamang sa experience. Samantala, height, reach advantage ang mayroon sa challenger. Which is importante din po yan. Sabi ko nga kanina, kung mapanatili ng challenger ang distansya, dahil hindi naman kahigpitan sa depensa itong si Taduran, basta ipanatili lang ni ang distansya, Balunan. Delikado si Tadurang ma-outbox din dyan kahit sabihin natin agresibo itong mga idol. Huwag lang tatayo itong challenger talaga sa harapan ni Taduran. Bagkos, gamitin niya ang distansya, gamitin ang footwork, in and out, moving around. Huwag lang siyang tatayo sa harapan ni Taduran, may chansang manalo ito sa puntusan mga idol. Hindi ako kumbinsido na makapagpa-knockout ito kay Taduran, pero pwedeng masaktan dito si Taduran mga idols. Oo. Ngayon, dadako na tayo sa ating official prediction. Official prediction ko po is
Pedro Taduran by technical knockout 1-10 gamit ang kanyang experience at power at aggressiveness, volume punches. Posibleng bibigay sa 1-10 itong si Balunan. Ngayon, kung sakasakaling di magawa ni Pedro Taduran ang pag-knockout dito sa kanyang challenger, dahil nga, nasabi ko na rin sa inyo kanina na may tibay nga rin po ito at higit sa lahat, may galaw, isang talentado din po itong si Balunan. Pabor pa rin ako Taduran by unanimous decision or split decision. Oo. So, ibig sabihin sa labanan na ito, ang pinakatsansa ng challenger ay ang maka-upset sa pamamagitan po ng puntusan. Kuya Don Sports, wala bang tsansa makapagpa-knockout ang challenger? Ang kasagutan ko po dyan, this is boxing, anything can happen. Bagamat hindi ako kumbinsido kung mataas ang knockout ratio nito, kung magamit niya ang kanyang height and reach advantage, pwede niya mapuruhan itong si Pedro Taduran sanhi ng masasaktan or pwede ma-knockout. Oo, kahit hindi ako kumbinsido dahil alam naman natin na suntukan ito. Alam naman natin na combat sports ito. Kahit na hindi ako kumbinsido na kayang i-knockout ni Balunan itong si Taduran. Malay natin, makapuro ito kay Taduran. Oo, real talk tayo dahil parang Pilipino ito. So, ibig sabihin, may tsansa pong maka-upset ang challenger. Ang masasabi ko na lamang dyan, hindi man masasayang itong titulo dahil parang Pilipino itong maglalaban. Kung gusto ni Taduran mapanatili ang kanyang pagiging isang world champion, mag-iingat siya. Kasi gutom, determinado, itong kanyang challenger. Dahil siyempre as a challenger, uhaw yan. Lalo na't ito ang pinakamalaking laban sa kanyang buong professional boxing career. Oo. Kaya abangan natin mga idol, suportahan po natin ang Philippine Boxing. Hanggang dito na lamang, ito po nung Sports PH. God bless po sa ating lahat.